Nakatakdang humarap na rin si dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure. Kahapon ay ginisa ng mga senador si Hernandez, kabilang na ang umano'y kanilang tinatawag na tambayan. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Inilahad kahapon ni Senate President Tito Soto na pinapasabina na rin si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ng Independent Commission for Infrastructure. Humiling din si Hernandez sa Senado na alisin ang contempt laban sa kanya. Para po makahanap po ako ng mga ebidensya na makakapagpatunay na may ibang taong matataas po na involved pa. Bilin mo na lang kung kanino. Kasi unfair sa iba na na-cite din for contempt. We will consider that, and they may consider that after you testify that, with the commission. Babalikan naman dito eh. Gisado naman sa mga senador sina Hernandez at JP Mendoza nang ungkatin ng mga senador ang umano'y pamimeke ng driver's license. Sinubukan muna nilang tumanggi. Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID po. Ganun din po ako, sir. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million. Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano. Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Inungkat din ng mga senador ang limpak-limpak na mga perang ito na nauna nang sumambulat sa pagdinig ng Kamara, kung saan na sinasabing lokasyon na lumabas sa pagdinig ay sa tinatawag raw na tambayan. Hindi rin pinalagpas ni Senator Ping Lacson kumprontahin ang umano'y paglalaro sa kasino nila Hernandez. Pinakita ko sa video, in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo, andyan ka na, deny ka pa rin ng deny, 457 billion. Tanong naman ni Lacson kay Henry Alcantara kung siya ba ang nakakulay blue na damit na may kita sa larawan. Ikaw yon o hindi ikaw? Posible po ako, posible hindi po. Hindi ko po kasi Your Honor. Ba't kayo masaya? Nagpicture lang po. Parang, kasi po, hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yan, pero parang meron pong get together. Bagong parte. Bagong partihan, kaya masaya. Parang ganon. Parang hindi po kasi wala pong pera dun sa table. Hindi, wala na nga, party na nga eh. Pero mistulang nabitag si Alcantara nang ipakita ni Senador Erwin Tulfo ang larawang ito. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, iniimpake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito paper bag, kung kani-kanino. Ayan Ayan, paper bag, tapos meron pa sa karton. Yes, Your Honor, ako po yun. Kanino yung nasa foreground, yung mas malapit dito? Para kanino yun? Yan po kasing papel po, nasa lower right portion po ng picture. Hindi po, yung bond paper po. Okay. Meron po dyan, yan po, meron pong yung malinaw na picture niyan, meron po nakalagay, ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay, Mitch Kahayon po yata yun. Mas nakakagalit pag nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Your Honor, sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. Wag mo kami lulukoyin kasi Hindi po. Kalahati ng karir ko, nag-iimbestiga ako eh. Nag-i-intelligence work ako eh. Huwag mo ko lulukohin. Kinumpronta naman ni Senador Joel Villanueva si Hernandez at si JP Mendoza. Matapos ang kanilang mga isiniwalat sa pagdinig sa Kamara, pinakita rin ni Villanueva kung paano pwedeng mamanipula ang isang text message na kaya umanong gawin sa loob ng ilang segundo. Matatandaan lumabas sa pagdinig ng Kamara ang isang kinuha ng text message na nagdadawit sa pangalan ng senador. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako, Engineer Bryce. At higit sa lahat, yung
simbahan na aking nire-represent. Pagtitiyak naman ni Justice Secretary Boying Remulla sa publiko, we make that commitment to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to. At ito po'y, we will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Like that, what we do with the other cases will give us the earliest window at 40 days to 60 days. Pero siguro po mungkahi ko at palagay ko po ito rin mungkahi ng mga kasama ko, sana po sa mabilisang panahon talagang makita ho natin na may nakasuhan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.